Since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi, my name is Belle. 21 years old na po ako and I like someone, DJ Lindsay. Yun nga lang, itong guy na gusto ko ay medyo snobbish. Medyo suplado. Isa po siyang barista sa isang sikat na coffee shop. Malapit lang po dito sa lugar namin. At bilang isang coffee lover po ako, napunta po ako doon sa shop nila. But then DJ Lindsay, a time came na yung mga kaibigan ko ay binulgar doon sa guy na barista na meron talaga akong gusto sa kanya. As in, sa harap po ng barista, in-expose po ako ng mga kaibigan ko. Sobrang gulo nila nun. Yung tipong tinatawag-tawag nila yung kuya barista. Tapos pinapalapit sa akin. Hiyang-hiya po ako noon at namumula po ang mukha ko. For the first time ever, DJ Lindsay, tinitigan ako nung barista. Our eyes finally met. And sobrang nakakatunaw talaga yung feeling. Alam mo yung tibok ng puso ko? Parang nagmamarathon na. Simula po noon, DJ Lindsay, nakita ko na nagbago yung pakikitungo niya sa akin. Kapag siya po yung barista na gagawa ng kape ko, binabagalan niya po yung galaw niya. He's taking all his time. Tapos palagi niya akong tinitingnan. Madalas po kaming nagkakatitigan. As in, nahuhuli ko po siya na nakatingin sa akin.
DJ Lindsay, dahil doon, na-conscious po ako dahil sa mga pagtingin at pagtitig niya. Di ko po alam kung anong gagawin ko eh. Di ko alam kung meron ng ba akong dumi sa mata or hindi pa pantay yung blush on ko. O baka naman hindi tama yung paglalagay ko ng kilay ng araw na yun. Pero ang sabi naman ng mga kaibigan ko, wala naman daw mali sa mukha ko. Tapos eto pa, kapag kukunin ko na yung kape or kahit anumang order ko, palagi niyang nahahawakan yung kamay ko. Di ko alam kung sinasadya niya ba o nagkakataon lang. And then recently, DJ Lindsay, bumili ulit ako ng kape. Tapos, siya ulit yung barista. Our eyes met again. At talagang matagal kaming nagkatitigan. Yung tipong hindi namin pinutol yung connection ng tingin namin sa isa't isa. Tapos bigla na lang siyang naglo-lockdown kapag ngumiti na ako sa kanya. Yun nga lang, hindi ko nakikita kung ngumingiti din ba siya after. Kasi inaalis ko na yung tingin ko kapag nag-lockdown na siya. Kapag tumungo na siya. Basta ganun yung mga nangyayari. This is my first time, DJ Lindsay, na kiligin sa isang lalaki. Hindi ko naman po first time na makipagrelasyon or magka-boyfriend. Pero ibang klase yung kilig ko sa kanya. Never ko pa po itong naramdaman sa ibang lalaki. Wala rin po kasi akong lakas ng loob para itanong sa kanya kung ano bang totoong pangalan niya. Nahihiya talaga ako. So, sumulat po ako dito sa Lihim ng Liham para itanong kung ano po bang magandang move na susunod, DJ Lindsay. Any advice? I really like him. Pero hindi ko na po alam kung anong sunod na gagawin ko. I don't want this to end. So please, help me with my situation, DJ Lindsay. Muli, ako po si Belle. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Sandali naman, kinikilig ako eh. Sandali lang, affected much ako dun sa ating letter ngayon. Ewan ko ba? Oo, wait lang ha. Oras natin sa mga kabulungan, mga kapitbahay, mga pangga, mga mahal ko, mga baby ko. Ang oras natin ay 9:16 ng nagmamagandang morning. Good morning sa lahat po ng mga in love ngayong araw na ito. Alam mo yung in love at kung ano mang rason ng pagiging in love ninyo, kung paano kayo ma-in love, kinikilig, natotorpe, o di ba? O hindi makahinga kapag nakikita yung taong like nila. Di ba? Good morning sa inyo. Hingang malalim mga bakla. Mga B, hingang malalim po, ha?
minsan baka mamaya atakihin tayo sa puso, no? Kapag nandyan yung taong like na like natin. Kasi iba talaga yung feeling eh. Na-experience mo na ba yun? Diba? I hope na once in your life, na-experience mo na yung kiligin sa isang tao, no? Sobrang sarap sa pakiramdam niyan. Alam mo, yan yung mga isa sa mga feeling na nakaka-excite at nakaka-miss, no? Kapag nakikita mo yung taong bet mo. Tapos alam mong kahit papaano, bet ka rin niya at some level. Ay! Okay Iba, tako talagang iba yung kuryente, iba yung iba yung magic, di ba? Ay, nako, mga pangga, ano ba? Ano bang may advice natin dito sa pangga natin na si Belle? Si Belle na, alam mo yun, gusto niyang mag-progress or gusto niyang masundan pa yung itong sitwasyon na meron siya ngayon. Pero hindi niya alam kung paano, di ba? Hindi niya alam kung paano at saan pupunta next, kung anong gagawin niya next, kung anong next move niya. So, halika na at i-message mo na yung comment mo o punta ka na sa Energy FM 1067. Again, Energy FM 1067 on Facebook. At babasahin natin ang inyong mga comments dyan. Ano ba ang maitutulong natin dito po sa ating letter sender na si Belle for today's video? Okay Oo, no? Sabi ni Ate Ravicel, sus, kinikilig din si sender kasi pabalik-balik doon para bumili ng kape. Charot. Grabe ka naman. Oo, hindi kayo mag-palpitate ka niyan. Hindi kayo ma-dehydrate kakakape mo, di ba? Hirap din yan, bakla Sabi naman ni Ate Rosie Lopez, push girl, crush mo pala eh. Kung di mo siya maantay, ikaw na yung gumawa ng first move. Naumpisahan mo na sa kape, tapusin mo sa kape rin. Oo, ang lakas makapulubin itong ginagawa ni Ate Monggo. Aminin mo ang mahal ng kape ha, sa mga, alam mo yon, mga shop na ganyan, sa mga coffee shop, oo, ibang klase. Sabi naman ni Abet Mendoza, good morning DJ Lindsay. Itanong mo lang kung pwede siyang maging friend sa Facebook. Ganun lang yung approach, unang-una. Oo, mga galawan mo, Abet ganyan ka ba? Ganun ba yung galawan mo, Abet Mendoza? Uy, pwede ka bang maging friend on Facebook? Hi, do you have Twitter? Hi, do you have Instagram? Because I don't. I have Friendster, ganyan. Friendster, lakas makaluma, tsahin na paghahalataan. Ano pa sabi dito? Sabi ni Emma, ni Ben Ron, nako, delulo ka girl. Kung type ka niya, nag-ask na niya or in-ask niya na yung number or FB mo. Sabi nga, dahil type mo siya, nabibigyan ng meaning yung mga kilos ni Koya. Wow! Grabe naman to, makabasag trip naman to. Ewan ko well, may point din naman, di ba? Pero how would you explain yung talagang pagtititigan nila, di ba? Alam mo yan, yung nakakakilig, yung tipong alam mo na gusto mo siya, tapos siya, tinititigan ka din, tapos hindi talaga napuputol yung titigan ninyong dalawa. Ay, nako talaga. Kung maiba, balik ko lang. Di ba? Yan yung mga galawan ng unang panahon eh. It started with staring at each other. Then came hello. Hoy, basta kailangan kausapin mo siya. Oo. Yun lang siguro may papayo ko. O wag kang magiging satisfied doon sa mga titigan, tinginan. Kasi dadating ang time na mapapagod kayo magkatitigan, puro na lang kayo tinginan, wala nang next move. Oo. Siguro next time, mag-thank you ka. Ganyan. Ikaw talaga yung gagawa ng move, girl. Okay lang, bakit 2024 na naman Wala namang masama kung ikaw naman talaga yung mag-express ng 'di ba, yung pag-like mo sa kanya or your interest in him. Oo, if ever na hindi siya masundan ng any more something romantic, edi okay lang din. Hello girl. Open-minded na naman ang society natin. Tsaka life is too short para wag mong gawin yung mga bagay na sa tingin mo dapat mong gawin, 'di ba? Oo, so sabi dito ni Rowena Mang Gias, ang cute ng liham today. Nakakakilig. Ikaw na ang mag-first move, 'di ba? Uso na ngayon ang yung babae na po yung nauuna. If alam mo naman ang score between the two of you. 'Di ba? Hindi ako nag-iisa dito. Wow! Sorry. Hindi ko alam kung tama bang ako yung nilapitan mo dito sa liham na to. Kasi definitely I would tell you that you should go for gold. Bakla, sabi ko nga sa'yo, kapag nakikita mo na may pag-asa naman or talagang kinikilig ka at gustong-gusto mo yung isang bagay na yon, go! Strike while the iron is hot. Diba? Hot na hot and fresh na fresh. Just like me. Hoy, iba pala yun. Sorry. Diba? So, yon.
no, para sa akin, kung gusto mo talaga siyang kausapin, oo, wag naman yung masyadong malala naman, oo. Kung gusto mo siyang kausapin, then start with a hello or hi, thank you, ganyan. Pero wag naman yung tipong ikaw yung pamigay agad, girl. Wag naman ganon. Yung tipong pa-cute ka lang ng konti. Hi, thank you, ganyan. Tapos, hello, thank you, puro thank you lang. Wala ka ng ibang spiel, thank you lang. Hindi nga kasi doon mag-uumpisa eh. Diba? Siyempre kapag nag-hello, thank you ka or hi, thank you ka, sabihin, welcome ma'am, ganyan. Tapos habang nagpupunas-punas siya doon ng diba? Ng top, ganyan. Okay lang ma'am, thank you din po. Okay ka lang ma'am, ganyan habang nagpupunas-punas siya. Tapos kunwari, nag-aayos-ayos ng kung ano-ano doon. Okay ka lang ma'am. Ano pong, kamusta po kayo? Wala lang ibang maitanong. Natutorpe din pala ako. Nakakaloka. So, kailangan mo lang talagang mag-open ng conversation. Kahit small conversation lang yan. Alam mo yun, kahit ano lang, di ba, short convo lang. Di ba, sabi nga, the art of small talk. Alam mo ba yun? Na, alam mo yun, kahit papaano paminsan-minsan kailangan mag-start ka ng conversation. Kahit konti lang, di ba? Para lang, alam mo yun, nandun yung connection. Sabi dito, SGI Gold Star, may jowa na si Kuya Barista kaya hanggang titig na lang. Ay! Grabe naman. Heartbroken agad tayo mga bakla. Malay mo nga naman, no? Meron ngang jowa si Kuya. Di mo rin nga pala alam yung mga barista na yan. Oo nga pala. Oo, usually, hindi naman sa nila lahat natin. Pero minsan yung mga barista na yan, poging-pogi sila. Hindi mo alam, meron pala sila mga jowa. Yung iba nga may mga asawa pa. But how would you know if you won't ask him? Diba? Hi! Una, syempre, tingnan mo bakla kung meron siyang wedding ring. O diba? Or any type of ring sa kanyang kamay na sinusuot niya. Lalo na kapag nandito siya, dito sa finger na to, yung pang wedding finger. Ano bang tawag dito? O yan, ha? Kapag merong parang engagement ring type. Kasi mga lalaki ngayon may engagement ring na din, ha? Wow! Tapos, or baka may wedding ring. Basta itatanong mo, hi, thank you. Tapos medyo pa-cute ka ng konti habang umiinom ka ng, ng coffee mo. Uy, meron ka palang ring? Oo. Sawa ka na? Engage ka na? Ganon. Tapos dun sasagot naman yan eh. Ay, hindi pa po ma'am. Ganon. Pa-cute-cute lang. Wala namang mawawala sa'yo. Eh, tsaka din, di ba? Ninja moves din. Ganon. Wala ka bang girlfriend? O kaya tanungin mo siya straight up. Huy, may girlfriend ka na? Huy, may asawa ka na ba? Ganyan. Kasi ibang lalaki naman, wala naman sa kanila yun eh, di ba? O hindi rin naman siguro siya, hindi naman siya super suplado kasi nakikipagtitigan nga siya sa'yo. Pangiti-ngiti siya sa'yo, di ba? Carry lang yan. Go, di ba? Go for gold. Do your moves. Ganyan. Kasi alam mo, kapag hindi mo inumpisahan yan, wala tayong mararating bakla. Hanggang ganyan na lang kayo. Kaya dapat, ikaw na yung first move dyan. Pero wag masyadong pamigay. Unti-unti lang. Ganyan. Tsaka wag mong araw-arawin. Kasi baka mamaya sabihin niya, masyado kang, anong tawag doon? Aggressive. Ganyan. Pangit din naman yun. Dapat magpa-miss ka din paminsan-minsan. Sabi dito, be more assertive without being taklesa. Give subtle hints na like mo siya. Times are different now. Be more confident and daring. Be more assertive without being taklesa. Give subtle hints na like mo siya. Times are different now. Ayan. Bakit parang paulit-ulit yung comment mo, Arch? Diba? Sabi dito, pangarap ko na lang ba, Mr. Barista? Sabi naman ni Carol, Wallace, sulat mo name mo at CP number mo sa tissue at iabot mo sa kanya. Basahin niya ka mo. Hoy, ang lakas makapanahon ni Bembol Rocco at saka nung mga ganyang galawan, madam. Sulat mo yung CP number mo sa tissue. Oo, ganyan yung mga may gumawa sa akin yan before, yung basketball player. Sino yung pinsan ng basketball player? Oo, nakakaloka. Nilagay yung number niya, nakaikot doon sa ballpen kasi nanghiram siya ng ballpen sa akin. Alam mo ba? Oo, nakakaloka. Ganun yung nangyari. Humiram siya ng ballpen sa akin, tapos pagbalik ng ballpen sa akin, nakapalibot na yung yung papel na may cellphone number niya at pangalan niya doon sa ballpen na hiniram niya sa akin. Sabi ko, ano to? Ganyan. Pogi. Di minessage ko. Ay, matagal na yon, excuse me, dadaan ako, no? Matagal na panahon na yun, as in super, mga 10, 15 years ago. Hi, Je!
sa Limbagat. Good morning po, DJ Lindsay. 6 years na po ako nakikinig sa Energy FM at sa'yo, DJ Lindsay. Thank you very much, friendship. So yun yung gawin mo. Sabi ni Jessa, ate, do not assume unless otherwise stated. Ha. Baka kasi ganyan din siya sa iba. Wag ka na muna mag-assume dahil pag gusto ka niya talaga, matagal ka nang nilapitan yan. Pero enjoy the moment na lang muna. Hintayin mong una siyang mag-approach. Mas nakakakilig yon. Oh, baka. Pero ako, ito seryoso ha. Mag-start ka ng conversation na hindi naman malalang conversation at hindi mahabang conversation. Just enough para mahook siya sa'yo. Alam mo yon, hi, thank you ganyan. Tapos, hi ulit, thank you ulit, mga ganyan. Basta yung mag-start ka ng something. Tapos, mga ilang araw kang wag pumunta doon. 'Di ba? Para hindi ka niya makita. Kasi alam mo yon, kapag nag-absent ka ng ilang araw dyan, hahanap-hanapin ka niya Oo. Tapos pagbalik mo, tatanungin niya, ma'am, di ka na gagawi dito musta na po kayo? Mga ganyan. Tapos from there, magkakaroon na kayo ng point of conversation at malay mo, doon po ma-develop yung friendship na pwedeng, di ba, mag-occur between the two of you. Tapos doon mo malalaman kung may girlfriend na ba siya or may asawa na ba siya. Ganyan. So, pakiramdaman mo muna. Don't always be present, ha? Oo. Huwag mo masyadong gawing available yung sarili mo. Humanap ka ng ibang coffee shop dyan sa paligid ninyo. Hindi yung dyan ka nagbababa. Kailangan mamiss ka din niya paminsan-minsan, bakla. Minsan nakakaumay din kasi yung lagi kang, 'di ba, nakikita niya, no? Baka hindi na maging special yung moments, So, ganon ang mga galawan. Magpa-miss ka ng ilang araw. Pag kinausap mo siya ngayon, o bukas wag ka pumunta, tsaka sa susunod na bukas wag ka ulit pumunta, bumalik ka sa ikatlong araw. Ganon yun. Parang may orasyon lang tayo, mga pangko. Ang sarap ma-in love. So sana kayo din kinikilig ngayong mga oras na ito. Ibig sabihin lang yan, talagang able tayong magmahal. Di ba? Pag kinikilig tayo, tao ka dyan, day. Tao ka sa part na yan. Ay, nako. 9:28 na po ng nagmamagandang morning. Giving you something from David Pomeranz. This one is called Got to Believe in Magic. Uy, magic yun Magic yung feeling na nagkakatitigan kayo. Your eyes meet and there's a connection. Oh my gosh! Take me to your heart.